pasok po yun. Pwede nating tulungan. Yung requirements, hindi ko nababanggitin dahil ang matatandaan nyo lang pag uwi nyo sa bahay ay ID. Ano po, ang dami kasi. Tapos, ipakausap nyo agad sa akin. Yo. Chat nyo si Kapitan, o kaya patulong po tayo kay CBL Pe, tsaka po kay BL Cheche. Huwag po kayong mahiya, mag-message lang kayo. Mag-iwan po ako ng number mamaya. Huwag naman po sanang text ng hello po. Baka kasi mag-reply ako, hi po, magalit ang asawa ninyo. Lalo na po sa mga senior. Ano po, mga silosa na yan. Mas maganda po, direct lang. Sir, kailangan po hospital, barangay Magsaysay po ako. Huwag na po kayong pupunta sa opisina, sa munisipyo. Ako po ang pupunta. Kasi na lang. Kaya pupuntahan ko kayong pilit para tulungan at kausapin ng personal. Dahil masalimuot po yung pag-asikaso ng requirements. Ngayon, meron din tinatawag na chemo and dialysis. Nakakatulong po tayo dyan. Tawagan niyo ako. Tawagan niyo si Kagawad Pe. Pupuntahan po kayo dito. Pwede po ba kami dito mag-usap sa barangay? Yan. Mas maganda po para po involved sa atin si Kapitan. Ano po? At saka ang ating mga barangay leader. Ngayon, requirements, ganun din. Hindi ko na rin babanggitin. Dito ko na babanggitin. Huwag lang magpapawala ng ID. Anong barangay? Ayan. Anong barangay nyo? Magsaysay. Huwag na magsabit ng barangay na kung ano. At baka mang problema pa po ako kung saan ko pa hanapin. Ano? Then, isa pa, yung mga hindi pinalad sa ospital. Doon naman lahat ng punta natin. Ngayon, pag may bumagsak dyan, may pampalibing ba sa bulsa? Kahit ako po wala. Meron pala susi. Ano po? Meron pa naman din yan o walang requirements. Pero, dapat po ay walang plan. May mga plan dyan. Alam ko may mga plan dyan na binabayaran. Ngayon, halimbawa, may mayapa. Yung kapatid ko na mayapa, may plan ako, paggamit natin. Huwag na nyo nang ipagamit. Paano kung mategi kayo bukas? Ay di dalawa ang problema. Ilapit nyo na po sa akin. Ito po ay pinagdadamot ko noon pa. Unang salto ko pa dito as com. Ayoko pong ipamigay yun dahil baka mawala ang ulisan. Baka maubos. Ano? Baka lahat mag-claim. Wag muna. 25,000 lang po yun. Sarap mabuhay kahit walang ulam. At yun po yung pong mga AX, hindi ko na po babanggitin kasi pangkaraniwan na po yan. Pwede po yung ipaliwanag sa inyo ng aking mahal na BL at CBL. Ngayon po, may iuulat lang po sana ako sa inyo. Ito po yung mga isinusulong na batas ni Congressman Renan Arrogancia. Nawala pa yung messenger ko. Ayan. Ito po yung sa 20th Congress, yung filed bill at saka resolution niya. Makakarelate po kayo dito, hindi ko nababanggitin yung related sa ibang bayan. Pending 22 for initial deliberation 4. Measured approved naman po ay 2. Aprobado 2. Total po niya na 32 or 31. Tapos resolution pending 2 din. Para saan ba yun? Yun po yung trabaho ni Kong Renan. Yung maggumawa ng batas, maghanap ng pondo para ibaba sa atin. Yung pong pondo na ibaba sa atin, yun nga po yung sinabi ko kanina ng DSWD para dun sa mga namayaba at sa DOH para dun sa mga ginagamot. Ano po? Ngayon, bibigyan ko kayo ng konti na lang po ito, maiksi na lang po ito. Yung example, katulad nung 522 niya, yung scholarship po para dun sa mga fisher folks at farmers, para po sa mga anak ng fisher folks at saka mga farmers. May nakagawa na po ba nun? Wala pa. Sino ang mahirap dito? Siyempre, farmers, fisher folks. Ngayon, kung farmers ka o fisher folks, sinusulong ni Kong Renan na magkaroon ng scholarship yung iyong anak. Hindi po assistance, mismong scholarship. Yung katulad ng sa DepEd at saka nung sa amin noon sa PUP na nakakatanggap kami sa CHED ng 7,500 plus. Ngayon po, hindi ko na alam kung magkano. Then, yung isa pa, 523 naman po.
Yun po yung ini-institutionalize yung mga bantay dagat natin. Di ba yung mga bantay dagat naman natin is lang yan, wala naman talaga silang sahod, wala talagang volunteer. Sinusulong po ni Kong na maging isang institusyon yan. Para naman po sa kaligtasan din ng ating mga bantay dagat.